Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, habang naghihintay si Ama Husto kay Pipita na nandun sa may gate, lumapit si Aling Tudyang sa kanya at pinuri ang motor niya at sinabi na mag-blow out. Tamang-tama na lumabas si Aling Tudyang at nakita ang babae sa terasa. Hindi niya nakilala si Pipita at may naisipang pang-asar kay Ama Husto. Kaya kinaumagahan, itinaon na marinig ng tandang Husto ang pagkakita ng babae sa terasa. Tapos nang namalingki si Pipita nang tinawagan ni Ama Husto. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, akala ko kung pumasok na si Papsi sa kwarto niya kanina pagkatapos kami nagkapunan. Ano kayang ginagawa sa salas? Daddy, Ay, hindi niyo ba mabilang ang pera ninyo? kahit si Madam Rema, gising pa pala. Ay, oo nga pala, Dad. Ang utang ninyo sa akin na binili ng motor. Bayaran nyo na, ha? Huwag mo nga akong guluhin kung nagbibilang ako ng pera. Ang akala ko, maaga na regalo mo sa akin yun. Ha? Pera pala Sa ni Madam susunod Rena na ang yan. ibinili ni Papsi sa motorsiklo niya. Pero Sa susunod na kaarawan ninyo, Daddy. marami siyang pera. Saan naman ako kukuha ng sweldo ni Pipita? Problema ko pa ba? Kung hindi mo masweldohan si Pipita. Kayo naman, Daddy. Sweldo Nagbibiro lang naman ako. Baka marinig tayo ni Pipita. Nervyusin pa yun. Pipita, Ha? mag-usap nga tayo. Nakita na ako Halika. dito. Ay, sir, Sa palagay ko ay narinig mo ang pag-uusap namin ni Rema. Tama ba ang sinabi ko, Pipita? mahirap pong magsinungaling, sir.
Opo, narinig ko nga pero hindi ko sinasadya. Alam mo, yan ang nagustuhan ko sa mga magulang ko. Ang galing nila pumili na bagay na pangalan sa akin. Hustaw. Talaga naman kayo, Daddy. Ang dami ninyong paliko-liko. Diretsuhin nyo na. Baka magnervyos kayo talaga. Si Rema naman. Ang alam ko kung maaga na regalo mo sa akin yung gwapong motor ko. Daddy, maliwanag ang usapan natin noon. Ako muna ang magbabayad sa motor dahil inutang nila ang siningil mo. Hindi pa ako nakaipon ng 100,000. Ang hirap maningil. Ano kaya kung tulungan mo akong maningil, Pipita? Daddy, ano ba naman kayo? Nagbilin ako kay Pipita noon na singilin niya si Tojang. Kung nagbayad, dadagdagan ko pa. Gusto mo ba ng dagdag na kita, Kamutaw? Mabuti itong naisipan ko. Araw-araw ay may kita ka. Hindi mo pa nasabi. Alam ko na kalukuhan na naman yan. Hindi kalukuhan ito. Oh, ano ba yan? Nakita mo ba ang matandang babae na nakasakay sa motor? Ha? Ha? Ay, si Barguala? Gualberta? Bakit? Ano bang problema sa kanya? Di ba nagpapautang? Ang galing mo talaga, Kamuto. Mabilis na umikot ang isipan mo. Ano bang tingin mo sa akin? Bakit? Mahina? Magaling ako dahil hindi ako nagkakasakit. Ano? Bumunot ka ba? Kung barasa na, ha? Hindi na. Dahil nanalo ka na. Dati rin na nagpapautang tayo. Ang mga ipinapautang natin ay gamit. Ano pang hahanapin mo? Nagpautang tayo na makatulong pa. Ay, talaga naman si Daddy. Kung minsan, kung ano-ano na lang ang naiisip niya. Mabuti sana kung hindi kanya dinadamay. Noon nagbilin si Sir Justo. Nasabihin ko kay Aling Tudyang kung makita ko. Sinabi ko naman, pero agad na umalis na nagpaalam. Oo nga, naalala ko. Mabuti na lang at nainom niya yung juice. Hindi ko nga alam, madam. Huwag mo nang ulitin na singilin si Aling Tudyang. Magbayad na lang kung gusto niya. Huwag kang mag-alala sa sweldo mo. Ako ang bahala. The case is solved. Ang sabi ng korte. Kagaya ng napanood ko sa TV. May maibabayad na ako kay Justo. Mabuti na lang at nakahingi ako sa anak ko. Nanalo na naman yun sa taong ito. Kahit matanda na, ay kaharap niya ang tungit. Pero ang matanda na yon ay hindi pa tapos sa akin. Magandang oras po sa inyo, Aling Tudyang. Ang aga naman ninyo. Saan ba kayo pupunta? Di saan. Kung saan yung inapakan ng paa ko, di doon ako hihinto. Kaya nandito ako. Ay, ganun po ba?
Akala ko puntahan ninyo mga tropa nyo na matatanda dyan sa tindahan. Ang ibig mong sabihin ay isa akong marites, ha, Pipita? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Sinabi na ng dila mong walang preno. Pero istorbuhin kita sa oras mo, Pipita. Ano ba yung trabaho mo sa mga amo mo? Ay, katulong. Paralinis, tagalaba, tagaluto, at maghugas ng kinainan at iba pa. Ganon din na tagasingil ka ng pautang ni Husto. Magkano naman ang porsyento mo? Hindi po ako tagasingil ni Sir. Nagbilin lang minsan si Sir na sabihin ko. Oo, sabihin ko sa nakautang. Ay, mabuti na lang at nabigyan ako ng anak ko. Pambayad na ako sa amo mo. Ganito na lang po. Kay Sir Husto nyo na lang iabot yan. Hindi bale. Hindi po siya lumabas. Sabi ko na nga ba, si Tojang ang narinig kong kausap mo, Pipita. Ay, Sir. Ano ang balita, Tojang? Ay kung balita lang, marami. Ano ba ang gusto mong malaman? Regular ba? O kaya espesyal? Ay, may ganyang balita pala, Aling Tudya. Meron. Ay, oo nga pala, Husto. Bayaran ko na yung nahiram ko sa'yo noon. Magkano naman ang idadagdag mo? Mabini kaya? O si Aguinaldo? Sige, ibigay mo na lang kay Pipita. Itago mo yan, Pipita, at dadagdagan ko. Ikaw naman, Tojang. Tingnan mong mabuti kung tama ang ibabayad mo. Pariho kayo niyang kwan na hindi umiimik. Naubusan ka na yata ng sasabihin, Kulas. Oo nga pala, Kamoto. Maalala mo yung sinabi ko na nagsama sina Ama Kolo at matandang tunang? Oo, bakit? Parang hindi ka pa sigurado Akala ko mamamanhikan sila. Yun pala, pumunta sila para ayusin ang mag-asawa na maghihiwalay na sana. Ay, ikaw naman. Tuwing makita mo silang dalawa, akala mo may handaan. Lalo kay Aling Tunang. Ang tagal ko nang hindi naririnig yan Oh, ano pa ba ang ibabalita mo? Oo nga pala. Pumunta ka na kumuha ng merienda natin. Mas mabuti pa. Ako na lang ang pupunta, Kamoto. Ay, nako. Sige na nga. Baka pagsilusan ka ni Angkwan, mahirap na. Doon sa bahay ni na Angkwan, ang pagkuhanan mo ng merienda natin. Dahil nagluto daw ng malagkit na suman ang asawa niya. Ganun ba? Oo. Hindi ko naman alam. O sige, ikaw na ang kumuha ng merienda natin. Kumustahin ko pala si Pipita. Laging nag-iisa na naiiwan. Oras na ng merienda. Pero hindi pa ako gutom. Hello? Ano na ang ginagawa mo, Pipita? Kasalukuyan po akong nagpapahinga, madam. Sana magmerienda ka muna. Kumuha ka na lang sa ref. Opo, madam. Kukuha ako pag nagutom na ako. Ay, pumunta pala si Aling Tudyang dito. Pero hindi naman nagtagal. Nandito pa si Sir Husto. At nagbayad siya ng utang. Pero ako ang tumanggap. Dahil sinabi ni Sir, nadagdagan daw niya. Ano na naman ba si Daddy?
Ibigay mo na lang sa akin yan, ha? At ako ang magbibigay sa'yo. At ako ang magpapasweldo sa'yo. Ano pong sasabihin ninyo sa akin, madam? Gusto lang kita na kumustahin. Dahil wala kang kausap dyan. At dahil oras na ng merienda. Kaya naalala kitang tawagan. Halos maubos na ang gasolina ng motor ko. Pero wala pa akong nasingil. Kung may nadatnan ako sa mga pinautangan ko, nagmamakaawa sila. At ang hirap daw ng pera. Ang dahilan ay taghirap daw sa buwan na ito. Nako, malas naman. Sana tinanggap ko na yung 1,000. Di may tatao sana sa wallet ko. Teka, bakit maraming tao dyan? May disgrasya yata dyan. Husto. Naubusan yata ng gasolina ang yung gwapong motor mo. Hindi naman. Pero nakasingil naman ako, Tojang. Teka, malayo na dito Pero bakit nandito ka? Kamag-anak ko ang naghanda. Nakita mo yung mga tao na yan. Nakaalala sila. Nagkatay sila ng baka at kalabaw. Masarap ang balat ng kalabaw. Naku, ang daming kanin na makakain ko pag ganito. O halika, Husto. Wala ka namang iba rito. Hayon, ang isang kamag-anak ko. Ikaw yata ang kinakawayan niya. Aba, si Ansong yun May utang na 500 sa akin yon. At sa tagal, magiging 5,000 na ang 500 na inutang niya. Minalas ako sa araw na ito Ilan lang ang nasingil ko. Pipita! Sir! Andyan na po. Nang pinatimla mo ng kape. Dalhin mo dito yung 1,000 na ibinayad ni Tojang. At idadagdag ko sa nasingil ko. Opo, sir. Sandali lang po. Kukunin ko sa kwartaw. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Uminom na ako ng gamot kanina. Hindi kaya may lason ang kinain ko kanina doon sa handaan. O kaya may mangkukulam na makamag-anak si Tujang at ginantihan ako. At kasabwat nila ang Ansong na yon. Aray ko. Ang sakit. Sugod niyo ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng tiyan ko. Kaya pala sumakit ang tiyan ninyo, Daddy. Dahil nasobrahan nyo ang kumain ng balat ng baka at kalabaw. Buisit naman. Naging palpak ako. Kaya hindi na Husto ang pangalan ko. Pwede pa bang baguhin ang pangalan, Daddy? Mabuti na lang at naagapan kayo. Si Pipita. Umuwi na kaninang umaga pa. Siya ang nagbantay sa inyo kagabi. Kaya babalik yun mamaya. Dahil kailangan ko nang mag-report sa trabaho ko. Bakit hindi mo na ako iuwi? Hindi na rin naman masakit ang tiyan ko. Baka pagkatapos ng tanghalian ay payagan na kayong ng doktor. Baka naman ikwento ni Pipita sa mga kapitbahay ang nangyari sa akin. Hindi naman siguro, Dad.
Hindi naman daldalera si Pipita. Mag-iingat ang Pipita na yon. Kung kumalat ang balita na na-ospital ako, ako ang makakalaban niya. Parang may bagyo nang umuwi ako. Sa lakas ng hangin, marami na naman akong lilinisin dito sa bakuran. Pipita, akala ko ba sa ospital ka natutulog? Si Aling Tujang, paano niya nalaman na natulog ako doon sa ospital? Ah, Eh, Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Pipita. Si Duray ang nagkwento sa akin dahil nanggaling siya sa ospital. siguro, payagan ng doktor na lalabas mamaya, Aling Tujang. Nako, nasobrahan niya ang kumain ng balat ng baka at kalabaw. Kaya, yun, sumakit ang tiyan niya. Aling Tujang, ituloy ko na po ang ginagawa ko. Dahil napuyat po ako kagabi pero kailangan ko magtrabaho. Alam ko kung bakit gusto mo akong iwasan, Pipita. Takot ka sa amo mo na matanda na ikaw ang dahilan para malaman ang balita na naospital. Kaya sumakit ang tiyan niya. Inaantok talaga ako. Idlip muna ako sandali. Malakas na kaya si Sir Rostong? Hello, sir! Pipita, Malakas na po ba kayo, sir? oo, malakas na ako. Naiwan pala ang bag ko na may lamang pera, Pipita. Dalhin mo dito sa ospital para may pambayad ako. Opo, sir. Pupunta ako dyan mamaya. Ay, anong oras ba kayo lalabas? Baka itong pagkatapos ng pananghalian daw, ay payagan na ako ng doktor. Kaya bumalik ka sana dito sa ospital para may kausap ako. Opo, sir. Maligo lang po ako sandali. Ay, wala na. Hindi na ako makatulog pa. Ay, hindi bali. Kaya ko pa ito. Akala ko kasama mo si Angkwan. Kanina pa nakahandang merinda natin na naglinis ako dito sa bahay ni Pipita. Hindi na yata mabot ng pinggan ko yan, Kamutaw. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman tayo naghanda. Nasaan ba si Angkwan? Saka si Ampyong? Sumama daw si Ampyong at si Aling Tunang at isinama ang mga bata. Ha? Kasama raw ang mga bata. Kung gusto nilang tumulong na maglinis, walang problema dyan. Maraming damo sa paligid ng bahay ni Pipita na kailangan na malinisan. Di mabuti kung ganon. Yan na yata sila eh. Oh. Sila na ang dumarating. Si Angkwan at Amakulo naman ng mga yan. Aba, bakit si Ama Kulo ang isinama? Bakit si Ampyong at si Aling Tunang? Mabilis ka naman na nakabayad, Rema. Ikaw na ba ang bahalang magbuhat ng mga dinala na gamit dito ni Pipita? Daddy, may problema. Ano naman ang problema? Pinayagan na ako ng doktor at nakabayad ka na. May naihalo na piking pera sa ibinayad ko. Ano? Paano nangyari yan? Yung ibinayad ni Tojang. Nako, kasalanan mo ito, Pipita. Hindi mo tinignan. Mabuti ang pinambayad ng matandang yawn. Hindi mo nalaman na peke yung pera. Naku, kasalanan ko ng di oras.
Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatan nating Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.